Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na may mahigit 30 taon nang inilaan sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Sa aking karanasan, natulungan ko ang maraming senior na maibalik ang kanilang sigla, lakas at linaw ng isip maging sa kanilang pribadong buhay. Sinabi nila sa inyo na masustansya ang nuts, ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan na tila walang gustong pag-usapan nang hayagan ang ilan sa mga pinakakaraniwang nuts sa inyong kusina ay maaaring unti-unting nakakasama sa inyong paninigas pagkatapos ng edad 60 habang nagpapataas din ng presyon ng dugo, nakakasira ng memorya at dahan-dahang sinisira ang inyong mga bato. Ang mas malala pa, karamihan sa mga senior ay naniniwalang nakakatulong sila sa kanilang katawan sa pagkain nito araw-araw. Paulit-ulit kong nasaksihan kung paano maibabalik ng tamang pagkain ang buhay habang ang mga maling pagkain naman ay patagong nagnanakaw nito. Ang 4 na nuts na dapat kainin at 4 na dapat iwasan. Paano kung sabihin ko sa inyo na may 4 na partikular na nuts na nagpapabuti sa balanse ng blood sugar, nagpapatalas ng pag-iisip, nagpapaigi ng sirkulasyon at nagpapahusay pa ng kalidad ng tulog. Ngunit halos walang sinuman sa mga may edad 60 pataas ang regular na kumakain nito. Samantala, mayroon pang 4 na iba pa na ipinapakilalang malusog, ngunit sa katotohanan ay naglalagay sa panganib sa inyong puso, nagdudulot ng pamamaga at nakakasagabal sa inyong mga gamot. Karapatan ninyong malaman ang pagkakaiba. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang bawat isa sa 8 nuts na ito, ang 4 na dapat ninyong tuluyang iwasan at ang 4 na dapat ninyong piliing kainin araw-araw. Simple batay sa siyensya at iniakma para sa inyong katawan na lampas na sa edad 60. At sa huli, ibubunyag ko ang isang partikular na nut, ang pinakamapanganib sa lahat, na iniuugnay sa pinsala sa atay at maging sa pagkawala ng memorya at maaaring nasa inyong pantry lang ngayon. Simulan natin sa 4 na masustansyang nuts na dapat ninyong kainin araw-araw. Ang mga ito ay higit pa sa simpleng kutkutin. Sila ay mga natural na lunas para sa inyong puso, utak, enerhiya at maging sa inyong kakayahang sekswal. Suriin natin ang bawat isa at alamin kung bakit mas nagiging mahalaga ang mga ito pagsapit ng edad. Ang 4 na nuts na dapat mong kainin araw-araw. Brazil nuts, ang iyong pampalakas ng testosterone at thyroid. Naaalala ko pa ang isa kong pasyente, si Mang Jose, isang retiradong bumbero na nasa huling bahagi na ng kanyang ika-80 taon. Nang lumapit siya sa akin, pagod na pagod siya, malabo ang isip at naiinis sa kanyang kawalan ng sigla at mabagal na pagkilos. Sinubukan na niya ang iba't ibang dieta, gamot at mga pulbos, ngunit tila walang makapagbalik sa dati niyang kislap. Nang kunin namin ang kanyang kumpletong lab panel, hindi ako nagulat sa mga resulta. Si Mang Jose ay may malubhang kakulangan sa selenium, isang trace mineral na napakahalaga sa ating emosyon, pag-iisip at pisikal na paggana, ngunit karamihan sa mga lalaking may edad 60 pataas ay hindi man lang ito isinasaalang-alang. Dito nagsisimulang maging interesante ang mga bagay. Binigyan ko si Mang Jose ng isang simpleng gawain, kumain ng isang Brazil nut
bawat araw. Isa lang, walang reseta, walang komplikadong plano. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya sa aking opisina. Iba na ang kanyang itsura. Mas makulay siya. Mas matalas ang kanyang mga mata. Dok, hindi ko alam kung ano ang nasa nut na iyon, pero pakiramdam ko'y buhay na ulit ako, sabi niya nakangiti at lumapit. Iyan ang lakas ng Brazil nuts. Ang kamangha-manghang nut na ito ang pinakamayamang natural na pinagkukunan ng selenium sa buong mundo. Ang isang piraso lang ay nagbibigay na ng higit sa 130% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod pa rito, ang selenium sa Brazil nuts ay nakadikit sa mga organikong molekula na ginagawang mas madaling maabsorb at magamit ng iyong tumatandang katawan kumpara sa mga artipisyal na tableta. Ang mga thyroid hormone na kumokontrol sa lahat mula sa iyong mood at memorya hanggang sa iyong metabolismo at antas ng enerhiya ay nangangailangan ng selenium upang gumana. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang paggana ng thyroid na maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang, malamig na mga kamay, pagkapagod at pagkawala ng siglang pangkabataan. Ngunit sinusuportahan ng selenium ang pagganang iyon mula sa loob. Hindi lang iyon. Ang selenium ay kailangan para sa paggawa ng testosterone. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito alam. Ang epekto ng mababang testosterone ay higit pa sa libido. Apektado nito ang iyong lakas, tulog, motibasyon at maging ang iyong kakayahang manatiling matalas ang isip. Dahan-dahang tinutulungan ng Brazil nuts ang iyong katawan na natural at ligtas na gumawa at pamahalaan ang mahalagang hormone na ito. Gayunpaman, ang talagang nagpapatingkad sa nut na ito ay ang kakayahan nitong protektahan ang iyong mga nerbiyos. Ang mga taba sa Brazil nuts ay tumutulong na mapanatili ang iyong myelin sheath, ang balot sa paligid ng iyong mga nerbiyos na nagpapanatili sa iyong mga reflexes at sa tuloy-tuloy na paggalaw. Kung wala ito, bumabagal tayo sa pag-iisip at pagkilos at nawawalan tayo ng koneksyon sa katawan na dati nating kilalang-kilala. Ang pagpapanatili sa iyong myelin ay isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin habang tumatanda at direktang tinutulungan ito ng Brazil nuts. Ngayon, palagi kong pinapaalalahanan ang aking mga pasyente, ang sobra ay hindi mas mabuti. Ang sobrang selenium sa paglipas ng panahon ay maaaring makasama. Kaya naman, ipinapayo ko na huwag kumain ng higit sa 1 o 2 Brazil nuts araw-araw. Nguyain itong mabuti at itago sa ref, mas mabuti kung nasa loob pa ng shell. Isang maliit na ritual na nagbubunga ng malaking benepisyo. Hindi mo kailangan ng bote ng gamot. Ang kailangan mo lang ay ang disiplina na gamitin ang karunungan ng kalikasan tulad ng ginawa ni Mang Jose. Kung ang isang nut ay kayang protektahan ang iyong mga nerbiyos, palakasin ang iyong testosterone at buhayin ang iyong thyroid. Isipin mo na lang kung ano ang mangyayari kapag isinama mo ang susunod na nut sa iyong pang-araw-araw na gawain. Tinatawag ko itong tahimik na tagapagtanggol ng iyong utak at buto. 2. Almonds. Ang tagapagtanggol ng utak at buto, mayroong isang bagay na lubos na nakakapanatag sa almonds. Siguro dahil sa banayad na tamis o sa pamilyar na lutong na nananatili sa bawat kagat. Naaalala ko ang aking ama
dahil sa almonds. Tuwing umaga, uupo siya sa tabi ng bintana na may maliit na mangkok ng hilaw na almonds at isang tasa ng maligamgam na tsaa. Walang araw siyang lumiliban. Ito ang nagpapanatili sa aking talas, anak, madalas niyang sabihin. Noon hindi ko pa lubos na naiintindihan ang siyensya, ngunit ngayon matapos ang dekada ng pag-aaral sa pagtanda at medisina, alam kong tama siya. Ang almonds ay isa sa mga hindi gaanong napapansin ngunit epektibong kakampi para sa kalusugan ng mga senior. Hindi lang ito kutkutin. Ito ay isang pang-araw-araw na mekanismo ng depensa para sa iyong utak at buto dalawa sa mga pinakabulnerableng bahagi ng iyong tumatandang katawan. Una, pag-usapan natin ang iyong mga buto. Pagkatapos ng edad 60, lalo na paglampas ng 65, nagsisimulang bumaba ng malaki ang iyong bone density. Mas matagal gumaling ang mga bali, mas nagiging mapanganib ang pagkahulog, at kahit ang maliliit na aksidente ay maaaring mangailangan ng buwan ng pagpapagaling. Ang isang kapat na tasa, 1/4 cup ng almonds, ay naglalaman ng halos 100 mg ng calcium. Gayunpaman, ang magnesium nito ang siyang nagpapatingkad dito. Ang magnesium ay gumagana na parang isang traffic regulator. Sa halip na hayaang bumara ang calcium sa iyong mga ugat, tinutulungan nitong dalhin ito sa iyong mga buto kung saan ito nararapat. Bihira sa isang pagkain ang naglalaman ng parehong calcium at magnesium, at taglay ito ng almonds. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iyong utak. Bawat taon, mas marami akong nakakaharap na pasyente na takot sa pagkawala ng memorya kaysa sa sakit sa puso at may mabigat na dahilan. Dementia, Alzheimer's at brain fog, hindi lang nila kinukuha ang iyong mga ideya, ninanakaw nila ang iyong kalayaan. Gayunpaman, ang almonds ay isang mahusay na pinagkukunan ng antioxidants, lalo na kapag kinain na may balat. Kasama ng vitamina E, ang mga flavonoid sa manipis na kayumangging balat na iyon ay tumutulong na labanan ang oxidative stress na nagpapatanda sa ating mga selula sa utak. Sa katunayan, ayon sa pananaliksik mula sa Tufts University, ang regular na pagkonsumo ng almonds ay maaaring magpabagal sa rate ng paghina ng pag-iisip. Hindi pa diyan nagtatapos. Ang almonds ay naglalaman ng 3.5 gramo ng fiber bawat serving na tumutulong labanan ang constipation o pagtitibi, isang problema na halos kalahati ng mga senior ay tahimik na nararanasan araw-araw. Bagamat hindi ito kaaya-ayang pakinggan, sinisiguro ko sa inyo na ang regular na pagdumi ay may malalim na epekto sa inyong emosyonal na estado. Ang panunaw ay nakakaapekto sa mas maraming bagay kaysa sa inaakala ng karamihan, mula sa iyong enerhiya hanggang sa iyong mga emosyon. Karaniwan kong inirerekomenda ang 15 hanggang 20 piraso ng almonds sa isang araw. Laging nguyain ng mabuti, walang asin at hilaw o dry roasted. Ang hakbang na ito ay mahalaga, lalo na para sa mga nakatatanda na may problema sa paglunok o sa ngipin. Dahan-dahan lang, gawin itong isang gawi ng pagiging mapagmatiyag. Hindi ka lang kumakain ng nut, sabi ko sa aking mga pasyente. Nag-i-invest ka sa iyong hinaharap na pagkilos, kalinawan ng isip at dignidad. Ang almonds ang iyong mga tahimik na tagapag-alaga.
At kapag isinama mo na sila sa iyong pang-araw-araw na gawain, nagsisimulang mapansin ito ng iyong katawan. Mas magagandang araw, mas matalas na pag-iisip, at mas matatag na mga hakbang. 3. Walnuts ang paboritong pagkain ng utak. Hinding-hindi ko malilimutan ang isang partikular na sandali. Maraming taon na ang nakalipas, may nakita akong pasyente, si Lolo Ricardo, isang 70 taong gulang na retiradong guro ng musika na kararating lang ng pagpanaw ng kanyang asawa. Bukod sa pagluluksa, nahihirapan din siyang makaalala. Nawawala niya ang kanyang mga susi, nakakalimutan ang mga pangalan, at minsan ay nalilito kapag pauwi na. Habang kami ay nasa kanyang bahay, kinuha niya ang isang maliit na garapon mula sa kanyang kabinet sa kusina. May mga walnuts sa loob. Nabasa ko raw na maganda ito para sa utak at kamukha rin ng utak. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Tumatak iyon sa akin, hindi lang dahil tama ito, kundi dahil si Lolo Ricardo, sa kanyang tahimik at determinadong paraan, ay sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili at sinusuportahan siya ng siyensya. Ang walnuts ay natatangi. Hindi lang ito isang merienda. Isa ito sa pinakamakapangyarihang pagkain sa kalikasan na nagpapalusog sa utak. Oo, may pagkakahawig ito sa utak sa estruktura, ngunit mas malalim ang epekto nito sa kemikal na antas. Ang walnuts ay mayaman sa alpha-linolenic acid, ALA, isang plant-based na omega-3 fatty acid na tumutulong sa pagbuo at pagpapanatili ng mga lamad ng selula ng utak brain cell membranes. Habang tayo ay tumatanda, ang mga lamad na ito ay nagiging hindi na gaanong nababaluktot. Bumabagal ang komunikasyon ng mga neuron, nagiging malabo ang memorya. Gayunpaman, pinapanatili ng ALA ang mga ugnayang iyon at simula pa lang iyon. Sagana rin ang walnuts sa polyphenols, mga malalakas na antioxidant na tumatawid sa blood-brain barrier at direktang binabawasan ang pamamaga sa neural tissue. Bakit mahalaga iyon? Ang pamamaga ay isang tahimik na mamamatay tao ng kognisyon, memorya at focus. Ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng Alzheimer's at demensya. At hindi tulad ng maraming ibang pagkain, tinutugunan ng walnuts ang ugat ng pamamaga. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, ang mga senior na kumonsumo ng 1.5 ounces, mga 42 gramo lamang ng walnuts araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng nasusukat na pagpapabuti sa kanilang mental flexibility at processing speed. Ang mga numerong ito ay hindi basta-basta. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-alala sa isang kaarawan, pagpansin sa biro ng isang mahal sa buhay, o pagpapatuloy ng usapan. Hindi pa diyan nagtatapos. Ang walnuts ay natural na naglalaman ng melatonin, isang hormone na ginagamit ng iyong katawan upang kontrolin ang pagtulog. At habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating mga antas ng melatonin na nagdudulot ng insomnia at mas mabagal na paggaling. Ang pagdaragdag lamang ng isang maliit na dakok ng walnuts sa kanilang hapunan ay nakakatulong sa marami sa aking mga matatandang pasyente na makatulog ng mas mabilis at gumising na mas sariwa ang pakiramdam. Karaniwan kong ipinapayo ang pagkonsumo ng 7 hanggang 9 na kalahati ng walnut araw-araw.
upang mapreserba ang kanilang mga marupok na langis na maaaring masira sa init o liwanag. Itago ang mga ito sa malamig na lugar. At huwag mag-alala sa mapait na lasa ng balat. Doon, naninirahan ang marami sa mga antioxidant. Isipin ang bawat kagat bilang isang maliit na dosis ng proteksyon. Patuloy na kumakain si Lolo Ricardo ng kanyang walnuts araw-araw. Kahit na namimiss pa rin niya ang kanyang asawa, kamakailan ay sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay medyo mas matatag ang kanyang pagkatao, mas matalas ang memorya at mas mahusay ang focus. Hindi babaguhin ng walnuts ang iyong buhay sa isang iglap. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahan nitong tinutulungan ang iyong isip, ang iyong pinakamahalagang pag-aari. 4. Pistachios proteksyon sa presyo ng dugo, paningin at diabetes. Noong bata pa ako, ang aking lolo ay may lumang kahoy na mangkok sa ibabaw ng counter sa kusina. Araw-araw sa kanyang silyon, kukuha siya ng isang dakok ng pistachios at bubuksan ang mga ito isa-isa. Noon hindi ko ito pinapansin. Isa lang itong tahimik na gawi ng isang matandang lalaki. Ngunit ngayon na marami na tayong alam tungkol sa pagtanda at nutrisyon, nakikita ko na makabuluhan ng kanyang ginagawa. Hindi niya alam ang siyensya, ngunit pinoprotektahan niya ang kanyang paningin, ang kanyang presyon ng dugo, at maging ang kanyang kakayahang kontrolin ang kanyang blood sugar. Ang mangkok na iyon ng pistachios ay higit pa sa isang kutkutin. Ito ay depensa sa araw-araw. Walang duda, isa sa mga hindi napapansing superfoods para sa mga senior ay ang pistachios. Madalas silang natatabunan ng mga mas magarbong pagpipilian, ngunit ang kanilang pag-andar ay higit pa sa kanilang kakulangan sa katanyagan. Una sa lahat, sa humigit kumulang 218 mg ng potassium, bawat serving isa sila sa pinakamayamang mani sa potassium. Mas mataas iyan kumpara sa maraming prutas at gulay. At ang potassium ay mahalaga para sa pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo, lalo na pagkatapos ng edad 60, kung kailan tumataas ang salt sensitivity at vascular stiffness. Ang pistachios ay isang matalino at ligtas na kakampi para sa mga senior na sinusubukang kontrolin ang kanilang hypertension sa natural na paraan. Bukod pa rito, mayaman sila sa lutein at zeaxanthin, dalawang makapangyarihang carotenoids na mahalaga para sa kalusugan ng mata. Pinapabagal ng mga sangkap na ito ang age-related macular degeneration na namumuo sa retina at tumutulong na harangan ang nakakapinsalang blue light. Hindi ito maliit na bagay. Isa sa mga kinatatakutang sakit sa mga matatanda ay ang pagkawala ng paningin, at ang pistachios ay nag-aalok ng banayad at tuloy-tuloy na tulong upang mapanatiling masigla at malinaw ang iyong kapaligiran. Ngunit ang pinakamahalaga, ang pistachios ay nagbibigay ng hindi inaasahang benepisyo para sa pagkontrol ng blood sugar. Sa natural na mababang glycemic index at halos 3 gramo ng fiber bawat onsa, mga 28 gramo. Tumutulong silang patatagin ang mga antas ng insulin, pabagalin ang panunaw, at bawasan ang pagtaas ng asukal pagkatapos kumain. Ang isang maliit na pang-araw-araw na dagdag ng pistachios ay maaaring magkaroon ng malaking epekto para sa milyon-milyong senior na dumaranas ng diabetes
o pre-diabetes, lalo na kapag ipinalit ang mga ito sa mga mas na prosesong matatamis na merienda. Mahalaga ring tandaan ang benepisyo sa pag-uugali dito. Ang proseso ng pagbabalat ay nagpapabagal sa iyong bilis kapag kumakain ng pistachios na nasa shell. Ginagawa nitong mas madaling maiwasan ang sobrang pagkain dahil nagbibigay ito sa iyong katawan ng mas maraming oras upang maramdaman ang pagkabusog. Bukod pa rito, ang mga walang laman na shell ay nagsisilbing isang visual na paalala na nagbibigay daan sa iyong subaybayan ang iyong kinakain nang hindi nangangailangan ng mga measuring cup o pagbibilang ng calorie. Ginagawa nitong isang mapayapa at mapagnilay-nilay na kasanayan ang pagkain ng kutkutin. Karaniwan kong inirerekomenda ang 49 na piraso ng pistachios o humigit kumulang 1 onsa mga 27 gramo bawat araw. Ang pinakamainam ay walang asin o bahagyang maalat lamang. At para mas madali ang pagbabalat, kung mayroon kang arthritis o mahinang mga kamay, hanapin ang mga natural na kalahating bukas. Isang natatanging kombinasyon ang ibinibigay ng pistachios, lasa, densidad ng nutrisyon at halagang panggamot. Sinusuportahan nila ang iyong puso, mata, blood sugar at ang pakiramdam ng kontrol sa iyong katawan. Ang 4 na nuts na dapat mong iwasan. Narito ang problema. Bagamat mapapabuti ng 4 na nuts na ito ang iyong kalusugan, mayroon pang ibang nuts na maaaring patagong sirain ang iyong kalusugan paglampas ng edad 60 na. Ang mga nuts na mukhang hindi nakakapinsala at kahit na malusog ay maaaring magdulot ng pamamaga, magpataas ng presyon ng dugo, makagambala sa gamot, at magdulot ng kalituhan sa pag-iisip. Karapatan mong malaman ang mga ito. Sa susunod na seksyon, ipapaliwanag ko kung aling mga nuts ang dapat iwasan at kung bakit maaaring mas nakakapinsala ang mga ito kaysa sa nakakatulong. Manatili sa akin. Dito darating ang nakakagulat na katotohanan. 1. Peanuts, money, ang bombang orasan ng pamamaga. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na pumasok si Mang Giorgio sa aking opisina. Isang mapagmataas na 72 taong gulang na veterano ng Vietnam na ipinagmamalaki ang kanyang aktibong pamumuhay. Gayunpaman, sinabi niyang may kakaiba siyang nararamdaman kamakailan. Sa kabila ng walang malaking pagbabago sa kanyang pamumuhay, palagi siyang pagod, mas sumasakit ang kanyang mga kasukasuan, at unti-unting tumataas ang kanyang presyon ng dugo. Habang pinag-uusapan namin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, isang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Kumakain siya ng mani bilang merienda halos araw-araw. Akala ko kasi malusog yan, tanong niya. Ang pangyayaring iyon ay nagpaalala sa akin kung gaano karaming maling pag-unawa ang umiiral pa rin tungkol sa mga pagkaing itinuturing nating pangkaraniwan, lalo na ang mani. Sa katotohanan, ang peanuts mani ay hindi itinuturing na nuts. Ang katotohanan na sila ay mga legumes at lumalaki sa ilalim ng lupa ang nagdudulot ng lahat ng pagkakaiba. Dahil sa paraan ng kanilang paglaki, ang mani ay partikular na madaling kapitan ng amag at isang lason na tinatawag na aflatoxin. Imposibleng makita o maamoy ang amag na ito. Walang lasa at hindi nakikita, ngunit maaari itong maipon sa katawan,
sa paglipas ng panahon na nakakasira sa atay, nakakapahina ng immune system at nagpapataas pa ng panganib ng ilang uri ng kanser. Ang mga senior ay partikular na vulnerable sa mga hindi nakikitang panganib na ito dahil ang kanilang mga proseso ng detoxification ay natural na humihina habang tumatanda. Ngunit hindi lang iyon ang issue. Maraming tao ang maaaring makaranas ng mga reaksyon ng pamamaga mula sa mani kahit na wala silang allergy. Ito ay banayad at paulit-ulit na pamamaga na nakakaapekto sa puso, kasukasuan at kung minsan sa utak. Ang pamamaga na tulad niyan ay hindi maingay. Kailangan ng panahon bago ito magpakita. Gayunpaman, dahan-dahan at patago itong naiipon na nagdudulot ng tensyon sa cardiovascular system, kalituhan sa isip, at pagsiklab ng arthritis. Ang mani ay may potensyal na palalain ang paninigas at pagkapagod na nararanasan na ng mga matatanda at karamihan ay hindi ito alam. Ang isa pang salik ay ang asin. Karamihan sa mga komersyal na mani ay iniihaw at kung minsan ay sobrang maalat. Ang karagdagang sodium na ito ay nagpapalala lamang sa problema para sa mga senior na namamahala sa mataas na presyon ng dugo na nakakaapekto sa mahigit 6% ng mga taong may edad na 70 pataas. Ang isang simpleng merienda ay nagiging isang pang-araw-araw na dosis ng panganib. Kapag isinama mo ang mga hydrogenated oils at asukal na madalas nakasama sa mga komersyal na peanut butter. Kahit ang natural na peanut butter ay hindi ligtas dahil ang mani ay naglalaman ng maraming omega-6 fatty acids, maaari nitong guluhin ang sensitibong balanse ng omega-3 at omega-6 sa iyong katawan na mahalaga para sa pagbabawas ng pamamaga. Sa tumatandang katawan, ang kawalan ng balanseng iyon ay maaaring makasira sa sirkulasyon, makapahina sa kognisyon, at makabawas sa pangkalahatang katatagan. Bukod pa rito, ang mani ay naglalaman ng mga sangkap partikular na ang bitamina K na maaaring makasagabal sa epekto ng mga pampalabnaw ng dugo, blood thinners at iba pang gamot. Para sa maraming senior na namamahala sa maraming reseta, ginagawa nitong mas mahirap ang pamamahala sa kanilang mga gamot. Hindi ko sinasabing dapat magpanik ang lahat kung paminsan-minsan silang kumakain ng mani, ngunit kung ikaw ay higit sa 60 at madalas itong kinakain, dapat mo itong pag-isipang mabuti. Ang parehong masarap na lutong ay matatagpuan sa mas ligtas at mas nakakatulong na mga pamalit na walang parehong nakalalasong at nagpapa-implamang panganib. 2. Cashews kasoy, ang bitag ng kidney stone at blood sugar. Mayroon akong pasyente na nagngangalang, Aling Linda, ilang taon na ang nakalipas. Siya ay 70 taong gulang, masigla, nakakatawa at mahilig mag-bake ng mga matatamis para sa kanyang mga apo. Inimbestigahan namin ang kanyang mga gawi matapos siyang magreklamo ng pagkapagod, sakit ng tiyan at biglaang pagtaas ng blood sugar. Sa aking pagkamangha, madalas lumabas ang kasoy sa kanyang mga pagkain, smoothies at maging sa mga di umano'y malusog na granola bar na dala niya sa kanyang pitaka. Alam mo naman, malusog daw iyan. Umaasa ang kanyang ekspresyon nang tanungin niya ako.
Naalala ko kung gaano kabilis maaaring maging masama ang mga desisyong may mabuting intensyon habang tayo ay tumatanda. Kaya naman tumatak sa akin ang sandaling iyon. Ang kasoy ay maaaring maging mapanlinlang. Nagpapanggap itong isang banayad na lasa creamy at malusog na merienda na madalas matagpuan sa mga health food store. Gayunpaman, may mga nakatagong panganib ang kasoy na hindi alam ng karamihan, lalo na ng mga matatanda. Una, simulan natin sa blood sugar. Sa humigit kumulang 9 na gramo, bawat unsa mga 28 gramo ang kasoy, ay may medyo mataas na carbohydrate content para sa isang nut at isang kapansin-pansing glycemic effect. Nangangahulugan ito na maaari silang magdulot ng mas mabilis na pagtaas ng iyong blood sugar kaysa sa inaasahan. Ang maliliit na pagtaas na ito ay naiipon para sa 48% ng mga senior na itinuturing na pre-diabetic at sa 25% na na-diagnose na may diabetes. At madalas tahimik ang pinsala. Hindi mo ito napapansin hanggang sa huli kapag ang mga epekto ay nagpapakita bilang pagkapagod, kalituhan o lumalalang antas ng blood sugar sa iyong susunod na pagbisita. Bukod pa rito, ang kasoy ay isang mahusay na pinagkukunan ng oxalates sa iyong mga bituka. Ang mga natural na sangkap na ito ay kumakapit sa calcium na nagpapahirap sa iyong katawan na i-absorb ang mahalagang mineral na ito. Nagiging problema ito para sa mga matatanda na mas madaling kapitan ng osteoporosis at kakulangan sa calcium. Ang mas malala pa habang tumatanda ang mga tao, ang kidney stones, isang masakit na karamdaman na nagiging mas karaniwan at mapanganib, ay maaaring mabuo bilang resulta ng pag-iipon ng oxalates sa katawan. May isa pang alalahanin na hindi alam ng maraming tao, lalo na para sa mga matatandang may problema sa paglunok. Ang makinis at hubog na kasoy ay nakakagulat na madaling ma-aspirate o malulon ng mali. Sa katunayan, ang kasoy ay isa sa mga nuts na pinakamadalas magdulot ng mga insidente ng pagkasamid. Ang nakakapanatag na creamy texture nito ay maaaring maging isang tahimik na panganib. Panghuli na riyan ang issue sa pagproseso. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang hilaw na kasoy ay nakalalason. Naglalaman ito ng urushiol, ang parehong sangkap na matatagpuan sa poison ivy. Ang malawak na pagproseso, steaming pagluluto, at pagtanggal ng balat na kailangan upang gawin itong ligtas ay nag-aalis ng marami sa kanilang natural na nutrisyon. Ang natitira na lang ay isang masarap na nut na nag-aalok ng kaunti o walang benepisyo sa kalusugan at kung minsan ay nagdudulot pa ng pinsala. Dahil dito, inirerekomenda ko sa mga senior na palitan ang kasoy ng mas ligtas at mas kapaki-pakinabang na mga pamalit tulad ng almonds o walnuts. 3. Macadamia nuts. Ang tahimik na nagpapabigat ng timbang. Si Mang Carlos, isang retiradong inhinyero, sa huling bahagi ng kanyang ika-10 taon ay isang pasyente ko. Siya ay napaka-istrikto sa kanyang mga gawain, may matalas na isip at isang mahusay na sense of humor. Gayunpaman, sa loob ng ilang buwan, nagsimulang tumaas ang timbang ni Mang Carlos ng dahan-dahan at tahimik. Madalas siyang nakakaramdam ng pagkahilo pagkatapos kumain at unti-unting tumataas ang kanyang presyon ng dugo.
Doc, hindi naman ako kumakain ng maraming junk food, pero binibigyan ko ng treat ang sarili ko ng ilang macadamia nuts gabi-gabi. Sabi niya na may halong tawa nang umupo kami para pag-usapan ang kanyang dieta. Akala ko kasi heart healthy ang mga yan. Noon ko napagtanto na kailangan naming mag-usap. Ang macadamia nut ay isang produktong luho. Tila masarap sila tulad ng perpektong malusog na treat dahil sa kanilang makinis na texture at mayamang lasa ng mantikilya. At ganyan sila madalas ibenta lalo na sa mga high-end na health food circles. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan na ang macadamia ay naglalaman ng malaking dami ng taba at calorie sa bawat kagat, lalo na habang tayo ay tumatanda. Sa isang unsa lamang mga 28 gramo o isang dakok, mayroong humigit kumulang 200 calories at 22 gramo ng taba. Mabilis itong naiipon para sa isang taong higit sa 10 na ang metabolismo ay natural nang bumagal at maaaring hindi na gaanong aktibo. Kahit hindi ka nakakaramdam ng pagkabusog, kumokonsumo ka ng calories ng isang buong mini meal. Tinatawag ko itong tahimik na pagtaas ng timbang. Lumilitaw ito nang walang babala, walang binging, walang matatamis, isang unti-unting pagtaas na mahirap pigilan. Ngunit hindi lang timbang ang issue. Sa halos 3 gramo bawat onsa ang macadamia ay may isa sa pinakamataas na antas ng saturated fat sa anumang nut. Ang uri ng taba na iyon ay maaaring magpataas ng low-density lipoprotein, LDL cholesterol, at magdulot ng karagdagang strain sa isang tumatandang puso. Ang uri ng taba na ito ay hindi lamang nakakapinsala sa mga senior na nakikipaglaban na sa presyo ng dugo o mga problema sa kolesterol, maaari nitong patagong baligtarin ang iyong mga natamo. At nariyan pa, yan pa ang problema sa gallbladder. Maraming matatanda ang maaaring magkaroon ng gallstones nang hindi man lang nila namamalayan. Pagkatapos kumain, maaari silang makaranas ng paminsan-minsang pag-bloat o discomfort, ngunit walang partikular na nakakabahala. Dahil sa mataas na fat content nito, maaaring maging sanhi ang macadamia nuts na gumalaw ang mga batong ito na humahantong sa napakasakit na mga yugto na maaaring mangailangan ng operasyon o pagbisita sa emergency room. Nasaksihan ko na itong mangyari ng maraming beses at madalas hindi alam ng tao na ang problema ay nabubuo sa loob nila. Hindi dapat kalimutan ang kalusugan ng bibig. Ang macadamia nut ay matigas at siksik. Ang pagnguya ay maaaring maging mapanganib para sa mga matatandang may korona tulay o sensitibong ngipin. Nakakita na ako ng mga taong nakasira ng dental work dahil sa mga nuts na ito na humahantong sa magastos at hindi komportableng mga pamamaraang dental. Ito ang palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente. Sa kabila ng mataas na halaga, ang macadamia ay maaaring mukhang isang maliit na luho, isa na unti-unting pumapasok at nananatili ng matagal. Ang ibang mga nuts ay maaaring magbigay kasiyahan nang hindi ka inilalagay sa ganoong kalaking strain. 4. Pine nuts. Ang nakakagambala sa gamot, si Aling Rosa ay isang pasyente ko ilang taon na ang nakalipas. Sa edad na 74, siya ay maalalahanin at maingat sa kanyang kalusugan. Mahilig siyang sumubok ng mga bagong recipe, naglalakad araw-araw at sinusubaybayan ang kanyang mga reseta. Isang araw,
araw pumasok siya sa aking opisina na may kakaibang itsura ng pag-aalala. Lahat po ay lasang metal, doktor, sabi ni Aling Rosa. Kahit ang tubig ay may hindi kaaya-ayang lasa. Ilang linggo na po itong nagsimula. Una naming sinuri ang mga gamot panunaw at hydration, ngunit walang pumukaw sa aming pansin. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang kamakailang karagdagan sa kanyang dieta, isang homemade pesto na may pine nuts. Sa puntong iyon, naging malinaw ang lahat. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ang pine nuts ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang malubhang problema para sa mga matatanda. Una, pag-usapan natin ang karanasan ni Aling Rosa. Pagkatapos kumain ng ilang uri ng pine nuts, dumaranas siya ng isang kondisyon na tinatawag na pine mouth na nailalarawan sa isang mapait at metalikong pagbabago sa panlasa na maaaring magtagal ng ilang araw o kahit linggo. Hindi ito nakakapinsala sa sarili nito, ngunit narito ang lihim na problema. Maraming senior ang hindi namamalayang kumakain at umiinom ng mas kaunti kapag biglang naging masama ang lasa ng pagkain at tubig. At ang tila hindi gaanong mahalagang epekto na ito ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan kabilang ang kahinaan, kakulangan sa bitamina at maging ang pagpapaospital para sa isang taong nasa panganib na ng hindi sinasadyang pagbaba ng timbang o dehydration. Madalas na minamaliit ng mga tao ang kahalagahan ng panlasa, lalo na habang sila ay tumatanda. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang posibilidad na ang partikular na nut na ito ay maaaring sumalungat sa mga sikat na gamot. Ang ilang mga kemikal na matatagpuan sa pine nuts ay may kakayahang baguhin kung paano pinoproseso ang mga gamot sa atay. Kabilang sa mga pinakamadalas na iniresetang uri ng gamot para sa mga matatanda ay ang mga para sa presyon ng dugo, kolesterol at mood. Ang panganib ay nabawasang bisa o hindi inaasahang masamang epekto. At dahil maraming clinician ang hindi pa rin lubos na nauunawaan ang koneksyon na ito, karamihan sa mga senior ay hindi kailanman binabalaan tungkol dito. Nariyan din ang problema ng pamamaga. Ang mga polyunsaturated fats na nilalaman ng pine nuts ay sensitibo at madaling ma-oxidize, lalo na kung ang mga nuts ay hindi wastong naimbak o naiwan sa estante sa loob ng mahabang panahon. Kapag na-oxidize ang mga lipid na ito, ay may potensyal na magpataas ng pamamaga sa halip na bawasan ito. Pinalalala nito ang mga bagay para sa isang taong nakikipaglaban sa sakit sa kasukasuan, arthritis, o mga nagpapa-inflamang sakit tulad ng metabolic syndrome. Ang isa pang issue na madalas kong nakikita sa aking mga matatandang pasyente ay ang panganib ng aspirasyon o pagkasamid. Dahil sa kanilang maliit na sukat, pagiging madulas at kadalian ng hindi sinasadyang paglanghap, ang pine nuts ay partikular na mapanganib para sa mga taong umiinom ng gamot na nagdudulot ng tuyong bibig na napakakaraniwan paglampas ng edad 70. Mayroong isang nakatagong panganib ng pagkasamid kapag isinama mo iyon sa mga pagbabagong may kaugnayan sa edad sa mga reflexes ng paglunok. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, mahigpit kong ipinapayo sa mga senior na iwasan ang pine nuts. Maraming mga pamalit na nag-aalok ng lasa at magagandang taba
ng walang mga panganib na ito. Ang pagkain ay dapat magprotekta at magpalusog, hindi magpakumplika o maglagay sa panganib. Ang huling mensahe mula sa doktor, aman mo na ngayon kung aling mga nuts ang dapat kainin at kung alin ang dapat iwasan. Ngunit paano ito lahat nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa iyong sigla, memorya, puso, at maging sa pagiging malapit sa iba? Sa huling mensaheng ito, tutulungan kitang ikonekta ang mga bagay at ipakita kung paano ang maliliit na desisyong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Dahil sa iyong edad, palagi mong mababago ang takbo ng iyong kalusugan, isang kagat sa bawat pagkakataon. Sa pagbabalik-tanaw sa lahat ng mga taon na ginugol ko sa pakikipag-usap sa mga taong nasa kanilang 60s, 70s at maging 80s, may natuklasan akong malalim, hindi tayo sinisira ng pagtanda. Ang maliliit na gawain na ginagawa sa paglipas ng panahon ang siyang nagpapalakas sa atin o patagong nagpapahina sa atin. At madalas ang pagkain ay nasa puso ng kwentong iyon, lalo na ang isang bagay na kasing liit at tila walang kasalanan tulad ng isang dakok ng mani. 4 sa 8 nuts na tinalakay natin ngayon ay ang mga pinaniniwalaan kong dapat kainin ng bawat senior araw-araw: pistachios, walnuts, almonds, at Brazil nuts. Epektibo sila hindi dahil sila ay uso o matatagpuan sa isang magarbong health section. Pinoprotektahan nila ang iyong puso, pinapalakas ang iyong thyroid at testosterone, pinapatibay ang iyong mga buto at utak, pinapabuti ang iyong pagtulog, at nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kontrol sa iyong kalusugan muli. Pagkatapos ay sinuri natin ang 4 pa: macadamia nuts, pine nuts, kasoy at mani peanuts ay patagong ginagawa ang eksaktong kabaligtaran, nagdudulot ng pamamaga, nakakasagabal sa gamot, nagpapataas ng blood sugar, at hindi kinakailangang nagdudulot ng pagtaas ng timbang o kahit pagbaba ng timbang. Karamihan sa kanila ay ipinapakilalang ligtas o kahit malusog. Ngunit nagbabago ang iyong katawan pagkatapos ng edad 60. Ang dati mong pinagkukunan ng enerhiya ay maaaring bigla kang pakiramdamin na pagod. Ang dating dumadaan ng madali ay maaaring ngayon ay nag-aambag sa mga problemang hindi mo man lang alam na may kaugnayan sa iyong dieta. At gusto kong maging malinaw tungkol dito. Hindi bilang isang medical na profesional, kundi bilang isang taong nakasaksi sa tahimik na pakikibaka ng mga taong pinapahalagahan ko. Hindi ka sira, hindi ka masyadong matanda. May pag-asa pa para sa iyong kalusugan. Ang iyong katawan ay nakikinig pa rin kapag gumising ka ngayon. Ito ay nagbabago pa rin at patuloy itong tumutugon sa maliliit at regular na desisyon na iyong ginagawa, minsan sa mga kamangha-manghang paraan. Nasaksihan ko ito sa lalaking nagpababa ng kanyang presyon ng dugo na ng walang karagdagang gamot sa pamamagitan ng pagpapalit ng mani sa pistachios. Sa babaeng naramdaman ang pagbabalik ng kanyang sigla pagkatapos kumain ng isang Brazil nut araw-araw. Sa mag-asawang natuklasan na natutulog sila ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan matapos nilang simulang kumain ng walnuts bilang merienda sa gabi.
Hindi ito milagro. Biolohikal ito. Kapag pinapakain mo ang iyong katawan ng tamang nutrisyon, ginagawa ng iyong katawan ang dapat nitong gawin. Kaya bago ka pumasok sa iyong kusina, bukas na ang umaga o dumaan sa snack section, mamaya sa linggong ito mag-ukol ng sandali para mag-isip. Alalahanin ang mga aral na iyong natutunan. Gumawa ng isang may kaalamang desisyon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng pagbabago ng sabay-sabay. Ngunit pumili ng isang bagay at manatili dito. Iyan ang simula ng pagbabago dahil ito ay higit pa sa mga chart ng presyo ng dugo at mga bilang ng kolesterol. Ito ay tungkol sa pakiramdam na matatag kapag gumising ka sa pag-alala sa pangalan ng kapitbahay na bumisita sa kakayahang maglakad tumawa at maghawak kamay ng mas matagal. Ito ay tungkol sa pananatili sa laro, hindi lang pisikal, kundi sa isang intimate cerebral at emosyonal na antas. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko sa inyo ay ito. Ang kalusugan ay hindi isang destinasyon na bigla na lang nararating. Ito ay isang paglalakbay na binubuo ng maliliit at matatalinong desisyon araw-araw. Ang iyong katawan ay isang tapat na kaibigan na laging nakikinig. Bigyan mo ito ng tamang kasangkapan, ang tamang pagkain, tamang pahinga, at tamang pag-iisip, at gagawin nito ang lahat para paglingkuran ka ng mabuti hanggang sa iyong mga ginintuang taon. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng isang maliit na pagbabago. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo at kung handa na kayong bawiin ang inyong lakas-linaw ng isip at kumpiyansa, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo kung anong isang pagbabago ang sisimulan ninyo ngayon. Tandaan na i-click ang subscribe button at i-activate ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang payong pangkalusugan na sadyang ginawa para sa inyo. At kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, mangyaring ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at mga mahal sa buhay. Hindi pa huli ang lahat para makaramdam muli ng lakas. Ang iyong katawan ay sasalubong sa iyo ng higit sa kalahati kung bibigyan mo ito ng tamang mga bagay. Hayaan mong ang mga nuts na ito ang maging unang senyales sa iyong sarili at sa iyong katawan na handa ka ng umunlad.